Sandra ba ang tinutukoy mo? Nag-usap lang kami tungkol sa kasong ipinahawak ko sa kanya. Isa siya sa mga abogado ng firm ko. Don't be jealous, okay? I may be smiling while talking to her but that's because of work. Magselos ka kung nakita mo ko nakikipaghalikan. He explained. Sinalubong niya ang nakakapaso nitong tingin. Why are you explaining? And you talk so long. Hindi ka natamad magsalita. Punan niya. Ngumiti ito at pagod na napasandal sa couch. He shrugged. I don't know. Hindi ako ang tipo ng tao na nagpapaliwanag. But I'd rather talk too much than seeing your grumpy face because of jealousy. I want you to always smile for me. Dumampi ang labi nito sa tungki ng kanyang ilong. Napangiti siya. Sige lang, unahin ang kalandian kasi para mawala lahat ng pinaghirapan mo. Hindi niya pinansin ang sinabi ng isip. Kahit ngayon lang, ayaw niyang magpanggap sa harap ng binata. Girlfriend mo na talaga ako? Tanong niya bago iniyakap ang mga braso sa leeg nito. She felt secured and contented. Napakagaan ang kanyang pakiramdam ngayong nasa loob na siya ng mga bisig nito. Ang kulit mo eh. Sinimulan nitong haplusin ang kanyang buhok. Napipilitan ka lang? Nope. I want to try it. Having a girlfriend and being committed. Hindi ko pa nararanasan yun since then. So, I want to give it a try. Sandali itong natigil sa pagsasalita. You know, I have my past, but I like you. So maybe that's enough reason to settle my feelings for you. Sincero nitong tugon. Tiningala niya ito at nagkasalubong ang kanilang mga tingin. May lungkot pa rin sa mga mata ng binata pero hindi na siya maghahangad ng ano pa man. Makukontento na siya sa kayang ibigay nito ngayon. Maybe she can also help him to move on. Is it okay for you? Agad siyang tumango. Hindi na ako maghahangad ng higit pa doon. That's enough for me. Sobra na yun actually. I can't believe that you like me. She giggled. Napangiti rin ang binata. Not bad. I have a baby and at the same time, girlfriend. Tumawa ito. I'm not a baby anymore. Ungot niya. You are. For me. Halatang nangaasar ito. Napangisi siya dahil sa dayang pumasok sa kanyang isipan. Attorney? Kinagat niya ang ibabang labi at pasimplay ginalaw ang pang-upo na nasa harapan nito. Pinigil niya ang hagikik ng maramdamang natigilan nito at may unti-unting nabubuhay sa kanyang inuupan. He answered. Gusto mo gawa na tayo ng baby? Para hindi mo na ako, baby? She asked innocently. Mag-sex na tayo. Di ba nga, noong nalasing kay inaayaw mo ko mag-sex kasi nasisira ako ang sex life mo dahil palaga akong gumugulo sa isip mo? Kapag nag-aatam kang makapag-sex? Hindi niya mapigil ang kiligin sa isiping iyon. Nakapasok na siya sa sistema ng binata kaya panatag na siya kahit sumugal siya sa isang relasyon na siya lang ang nagmamahal. Tuturuan ko na lang. Stay still, woman. Hinawakan nito ang balakang niya nang akmang gagalaw na naman siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tuluyan na siyang napahagikik dahil sa boses nitong tila gustong-gustong ginagawa niya pero nagpipigil ito. See? I'm not a baby anymore. I can make you alive down there. Buong pagmamalaki niyang tugon kaya sinamaan siya nito ng tingin. You're naughty, but still my baby. Ngumisi ito at bahagya siyang inangat para sa hita nito maupo at hindi sa hinaharap nito. Nagsumiksik siya sa braso nito habang may masayang ngiti sa mga labi. B? Pagtawag niya dito. What did you say? Muli niyang iniangat ang tingin dito. You're calling me honey, so I will call you B. Like honey bee. Napapalakpak siya dahil sa tuwa. That's corny, but sweet. Komento nito bago nag-iwas ng tingin. Napakurap-kurap siya dahil baka namamalikmata lang siyang namula magkabila nitong pisngi. Madali lamang iyong makita dahil maliwanag ang buong sala at makinis na makinis ang mukha nito. Napatili siya at hinawakan ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Pilit niyang pinapatingin ang binata sa kanya pero sumusubsob ito sa leeg niya para itago ang mukha. You're blushing, B. B. Nag-blush ang B ko. Sinundot-sundot niya ang bawang nito. Shit, it's so gay. Mura nito, kaya tuluyan siyang napatawan ng malakas. B? B! Tudyo niya dahil hindi pa rin ito nag-aangat ng tingin sa kanya.
Halos madurog ang manibela dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Cassie. Umuusbong na naman ang kanyang galit at hindi niya iyon mapigilan. Tanaw na tanaw niya ang anak na matandang Alvarez, ang kausap ni Fort noong dumalaw siya sa opisina nito. Kagabi matapos nila mag-usap ni Fort ay inihatid siya nito sa maid's room para matulog na. At saktong pagkahiga niya ay tumunog ang kanyang cellphone at doon nga, nakita niyang nag-text ito at gustong makapagkita sa kanya. Kinuha nito ang number niya noong araw na ihatid siya nito. Simula iyon ang plano niya para mapalapit sa lalaki. Gusto niyang ito mismo ang maglalapit sa kanya kung nasaan ang lungga ng ama nito. Kung hindi madadala sa batas, pues ilalagay niya ang batas sa kanyang mga kamay tulad ng ginawa ng mga ito noon. Nang masigurong kaya na niyang dalhin ang galit ay tuluyan na siyang lumabas ng sasakyan. Sasakyan pa rin iyon ni Peter. Ngumiti siya. Ngiting, mahabang panahon niyang inensayo para mamaster niya sa harap ng mga kalaban. Good day, ma'am. Salubong sa kanya ng waiter nang nakapasok siya sa restaurant na napili ni Alvarez. Any reservation? Yes, please. Calvin Alvarez. Tugon niya kahit ang totoo ay halos isuka na niya ang pangalan ng demonyong lalaki na anak ni Satanas. This way, ma'am. Iginiya siya nito kung nasaan ang binata. Nakikita na niya ang likod nito. Nasa sulok na parte ito ng lugar. Humigpit ang pagkakahawak niya sa pouch na dala dahil sa pagpitik ng kanyang sentido sa pagpipigil ng galit. Suot niya isang backless dress na hanggang kalahating hita niya lamang. Lantad ang mapuputi niyang legs, dahilan para pagtinginan siya ng mga tao. Pinaresan niya iyon ng 6 inches heels, kaya tila siya model sa taas. Mukhang naramdaman ito ang presensya niya dahil lumingon ito at nang makita siya ay agad na napangiti. Lantaran ng paghagod ng mga mata nito sa katawan niya, at tulad nung una nilang pagkikita ay bumakas ang pagnanasa sa kislap ng mga mata nito. Alam niyang gustong-gusto nitong makuha ang katawan niya. Napangisi siya. Gagamitin niya ang kahiligan nito para mapalapit sa lalaki at magkaroon siya ng kakayahan na manipulahin ito. Like father, like son, hindi naman mamumunga ng santol ang puno ng mangga. You look stunning. Salubong nito, ayos na ayos ang lalaki at may hitsura din naman. Ipinagila siya nito ng upuan at halos mapigtas ang kanyang pasensya nang maramdaman ang kamay nito na nasa lantad niyang likod. Isang daliri na lang ay mapupunta na iyon sa pang-upo niya. She smiled sweetly. Thank you. For the most beautiful woman. Kumindat pa ito. I want to pee. Agad na naghain ang mga waiter. Mga aligaga ang mga ito at halatang kalkulado ang mga galaw dahil siguro'y ayaw magkamali at makatikim ng bangis ng kaharap. Umorder na ako, if you don't mind. Anito. Tumango siya habang hindi pa rin nabubura ang praktisadong ngiti. It's okay. Anya. Iba't ibang putahe ang nakalatag sa kanilang harapan at mukhang masasarap lahat pero wala siyang balak kumain ni Butil noon. Kahit ang baso ng juice ay pasimple niya lamang na hinahawakan. This is his territory and there's no safety in enemy's ground. Anya, sa isipan. Salamat at pumayag ka sa imbitasyon ko. Pinigilan niya mapairap nang asikasuhin siya nito. Nilagyan nito ng pagkain ang kanyang plato. Wala namang masama sa imbitasyon mo. And I'm free, so no worries. Nilaro-laro niya ang tenedor. Hindi ba magagalit sa Attorney Miller? Bakas ang panunuya sa boss nito nang banggitin ng abogado. Samantalang siya ay natigilan ng mabanggit ang kasintahan. Hindi nito alam kung nasaan siya at kung anong ginagawa niya. Kung sino ang kasama habang ito ay abala sa trabaho dahil sa dami ng kasong hawak. I'm so sorry, B. Friendly date lang naman. Kunwari natigilan siya at nalalaka ang mga matang tumingin sa kaharap. Or more than that? Mas lalong lumawak ang ngiti nito. Ngayon mo lang na-realize? Umalakak ito bago nagpunas ng bibig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I like you. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nasa mess at bahagyang pinisil. Unang kita ko pa lang sa'yo. Sa firm ay nagkagusto na agad ako sa'yo. Hindi niya binawi ang kamay. You know, I have a boyfriend. Direkta niyang tugon. Tumawa lang ito. Well, hindi pa naman kayo kasal. And even if you are married to him, aagawin pa rin kita. That's how much I like you. Determinadong sagot nito. Hinaplos nito ang kanyang mga daliri. Ni wala ka pang ang sing-sing. So for sure, hindi pa siya nagpo-propose sa'yo. Kung may balak man. Hindi siya nagsalita.
Mayaman din naman ang pamilya namin kaya maibibigay ko lahat ng gusto ko. And I know, Dad will like you as his daughter. Naging seryoso ang mukha nito habang siya ay mas natutuwa sa pagiging interesado nito sa kanya, lalo't nabanggit nito ang ama. Paano mo nasabing magugustuhan ako ng ama mo? Bilang anak nga lang ba? Inosente niyang tanong. Dumaan ang pangamba sa mga mata nito. Hindi pa dumadating sa kanyang resulta ng utos niya kay Peter pero hindi lingid sa kaalaman niyang takot ang binata sa ama. Tila ito robot na sunod-sunuran sa matandang Alvarez. No, he will like you as a daughter of course. He stuttered. Nangunong baba siya at sinalubong ang mga tingin nito. Pero hindi ba't may kaso ngayon ng daddy mo? So, he's a bad man. What if magalit siya dahil ako nagustuhan mo tapos mapahamak ako? Tila ito na alarma. I won't let that to happen. Isa pa, matatapos na rin ang kaso ni Dad. Maybe kapag tinanggap na ni Attorney Miller ang kaso, ay ibibigay na rin niya ang mga ebidensya. Ebidensya? So, totoo nga ang paratang sa kanya? He did not even deny na masama ang kanyang ama. A bad man indeed. Ilang ulit itong umiling. No, he's not. Well, wala namang magpapatunay na masamang isang tao kung walang ebidensya, di ba? Pero sabi mo may ebidensya. Ayoko sa lahat ay yung nadadawit ako sa gulo dahil mahina ang loob ko sa ganoong mga bagay. Yumuko siya upang ipakita dito kung gaano siya ka-fragile. Oh, you're so great, my dear self. Hindi siya umiwas na lumapit ito sa kanya at yakapin siya na tila inaalo. Naging alerto siya sa pagdaitin ng kamay nito sa uban niyang likod. Kung magkakamali ito'y tuluyan niyang pakakawalan ng galit. But fortunately, walang kapangasan na ginawa ang kamay nito. Babayaran ng malaking halaga si Attorney Miller para i-dispatch iyon. Hindi kasi siya tumatanggap ng kaso hanggat hindi niya alam ang tunay na estado ng panig niya. Guilty or not. Gusto nitong alam niya para mapag-aralan kung paano aatake. Paliwanag nito. Don't be scared. You will be safe as long as I'm with you. Paano si Ford? Break up with him and come with me. Matatag ang bawat pagkakabigkas nito ng mga salita. Tuluyan siyang napairap. For sure, hindi tatanggapin ni Ford ang kaso. He is always for the right. At kahit gaano kalakang bayad ay hindi siya nasusuhulan ng pera. Laking pasasalamat ni Cassie nang sa wakas ay humuwalay sa kanya ang binata. Nagpatuloy sila sa pagkain habang panay ang kwento ng binata. Panay lamang ang kanyang tango na tila nakikinig ngunit ang totoo ay abala siya sa pagtingin sa labas. Maganda ang ambience ng lugar lalo at glass wall iyon at kita ang mga tao sa labas na abalang-abala sa kanya-kanyang ginagawa. Napabaling siya sa entrance ng resto nang bumukas iyon ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin nang matanaw ang bunsong anak ng mga Miller, si Sylvan Miller. All smile ito at halos lahat ng tao ay napapatingin dito dahil sa friendly aura ng binata. Simpleng white t-shirt at maong jeans lamang ang suot nito pero hatak ang atensyon ng lahat. Are you okay? Tanong ni Calvin. Tumungo siya bago pa simpleng niyuko ang pagkain na hindi niya pa nagagalaw at wala siyang balak. Yup, I'm okay. You don't want the food? O papahanda ko ng bago? What do you want? Pilit na ang kanyang ngiti dahil hindi na niya matagalan ng pagpipigil na umalpas ang totoong emosyon habang kasama ito. Wala na siyang mapapala dito ngayong araw dahil sapat ng impormasyong nakuha niya dito kanina pero hindi niya alam kung paano aalis sa kinalulugaran niya ngayon. Otomatiko ang pag-angat ng kanyang mukha nang makarinig siya ng tikim sa kanilang harapan. Naikuyom ang mga kamao na magkasalubong ang tingin nila ni Seven. Nakangiti ito at nakakahalinang tingnan pero sa kabila noon ay baka sa mga mata nito ang pagiging misteryoso. Excuse me, can I talk to you for a while? Sabi nito sa kanya. Napakurap-kurap siya habang lihim na kinakalma ang nararamdaman. Hindi niya alam kung may alam na ito sa relasyon niya sa kuya nitong si Ford pero hindi niya pa rin mapigilan ang kaba dahil baka kasama nito ang kapatid. Hindi niya gustong makita siya ng binata kasama si Calvin dahil hindi naging maganda ang pag-uusap nila noong huli siyang ihatid ng binata at hinalikan siya sa pisngi. Naalala niya pa ang matinding galit sa mga mata nito noon. Bumaling siya kay Calvin. Excuse me. Anya na sinagot naman ito ng tango. Kahit papaano ay nagpapasalamat siya na dumating si Seven dahil matatakasan na niya si Calvin. Kaya niyang pakasamahan ng binatang Miller na nagiging totoo siya sa sarili. Kesa kay Calvin na anumang oras ay gusto niyang tapusin ang buhay. Bakit? Yun agad ang lumabas sa kanyang bibig nang makaupo sila sa bakanteng pwesto, 5 table mula sa kinaroroonan ni Calvin.
Inalalayan siyang makaupo ni Seven na inaasahan na niya dahil balita niya ay napakabait nito. Ngumiti ito sa kanya at bumaling ang tingin sa lalaking kasama niya kanina. Tumayo ito at sandali lumabas dahil may kausap sa cellphone. Binundol na naman siya ng kaba. It's not what you think. Hindi na niya natapos na sasabihin dahil sa pag-iling nito, habang hindi mawala-wala ang magaang ngiti. You don't need to explain. I won't judge. Hindi ako basta-basta nanguhusga ng tao na hindi ko alam ang buong kwento. Malumanay ang tinig nito. I heard about you and Kuya Ford. Actually, siya mismo nagsabi sa akin ang tungkol sa inyo. He was excited and giddy. Alam mo ba na yun ang mga sign na nakita namin dati sa mga kuya namin noong nakilala nila ang mga babae naging asawa nila ngayon? Napangiti siya. Hindi niya alam kung ano ang punto nito ngunit matyaga siyang nakinig dahil tungkol iyon sa lalaking mahal niya. She is maybe a deceiver and a bad person but she loves Ford more than anyone else next to her dad. Sandali silang natahimik nang dumating ang waiter at naglapag ng kape. Pupuntahan sana kita sa bahay ni Kuya first. Kaso nakita kita dito, kaya pumasok na ako. Mas mabuting wala si Kuya Ford. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit kasama mo sa Attorney Alvarez. Pero sana, hindi yun maging dahilan para masaktan ng kuya. I know what you are doing, but it's not my business and every one of us, has a reason why we act in any way. I am a psychiatrist, and I am not one if I don't master anything about it. So yeah, maybe I can't read a person's mind, but I can read one's action. Matanda na si Kuya Ford kaya alam kong tama ang babaeng pinili niya para pumasok sa isang relasyon. I am telling you, this is not as his doctor, but as his brother. Please, don't hurt him in any way. He's tough, but deep inside, he is also fragile. Lumamlam ang mga mata nito habang sinasabi ang mga iyon tungkol sa kapatid. I don't understand your point. Really, but I promise I won't hurt him. Mahal ko siya tulad ng kung gaano ka nagmamalasakit sa kanya at hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasasakit niya. Dahil para ko na rin sinaktan ang sarili ko. Hindi siya sanay sa ganoong mga salita dahil ito ang unang pagkakataon na umibig siya. Pero madali lang sa kanya ang sabihin lahat ng iyon dahil yun mismo ang sinasabi ng kanyang puso. I'm really glad to hear that. Mapapanatag ako. And another thing, please be patient. Kung may mga bagay man siyang magawa sa'yo, sana'y intindihin mo siya. Kung masaktan ka man niya, lagi mong tatandaan na hindi niya iyon sinasadya. I have no right to speak as if I am his, but I don't want him to get hurt. Kaya kahit ang mga bagay na siya lang may karapatan ay pinangungunahan ko siya. Nakaramdam siya ng pangamba dahil sa mga salitang sinasabi nito. Hindi siya natatakot kung maaari man siyang saktan ni Ford. Ang ipinangangamba niya ay ang kapakanan nito. Why are you telling this? Bumuntong hininga siya. Para maging handa ka sa mga posibilidad. Kuya has a bipolar disorder. Napatulala siya dito. Akala ng lahat ay simple lamang iyon but it's not. Ang pagbabago-bago ng mood ng isang tao sa parehong oras ay hindi maganda. Dahil kapag nangingibabaw ang emosyon ay nagiging irrational ang pag-iisip. Ayokong gumawa ka ng bagay na ikasasakit niya dahil kapag na-trigger ang galit niya, ay maaari siyang makapanakit ng tao. Walang makapipigil sa kanya. At kung masasaktan naman siya at malulungkot, baka tuluyang bumigay ang mentality niya. See, hindi siya malakas tulad ng akala ng iba. Mahina ang kuya ko at pinagkakatiwala ko siya sa'yo. This is his first time entering a relationship at alam kong hindi magiging madali para sa kanya ang mga emosyong maaaring iparamdam nito sa kanya. Bumalik ang masayang ngiti nito bago iangat ang tasa ng kape at kalmadong humigop doon. Samantalang siya hindi nakapagsalita dahil sa mga sinabi nito. Ayaw man niya pero nag-aalala siya para sa kasintahan. Sa pisikal nitong anyo ay hindi masasabing may pinagdadaanan nitong ganoon. Napatitig siya sa kapatid nito at lihim siyang humanga sa pagmamahal nito para sa kapatid. Bakas na bakas sa mga salita nito ang pag-aalala. Ayaw na niya magpagamot dahil hindi naman daw siya gumagaling. So the last I can do right now is to secure that he's in a good hand. Makahulugan itong tumingin sa kanya. Tumango siya. I will take care of him. Salamat dahil pinagkatiwala mo siya sa akin. Salamat at pinagkatiwala mo sa akin na isang bagay na tungkol sa kanya. Anya. Nagkatitigan sila at parehong natawa bago ito tuluyang tumayo at ganun rin ang ginawa niya. Nice meeting you again, by the way. Natatawan sabi nito bago siya yakapin. Welcome to the family. Anito.
Hindi niya napigilan ang malawak na pangiti dahil sa sinabi nito. Napakaganda sa pakiramdam na tanggap siya nito para sa kapatid nito. Maliit mang bagay pero masayang masaya siya dahil doon. Maraming salamat. Bulong niya bago gumanti ng yakap dito. Gabi na nang makarating sila sa harap ng village kung saan ang bahay ng kanyang mga amo. Pagkatapos nila mag-usap na 7 ay nagpaalam rin itong babalik na sa ospital habang sila ni Calvin ay sandali pang nag-usap bago siya magpasyang umuwi. Ayaw niyang ihatid siya nito ngunit nagpumilit ang binata. Laking pasasalamat niya nang makababa sa sakyan nito. Bagya niyang ibinaba ang suot na damit dahil halos umakyat na ito sa puno ng kanyang hita. Sigurado ka bang hindi na kita ihatid sa loob? Pangungulit pa nito. I'm fine. Akmang lalapit na siya sa guard upang pabuksan ang gate nang maramdaman niyang hinawakan siya nito sa braso. Hindi niya namalayang nakababa na ito ng sakyan. Pwede pa ba tayo magkita ulit? Tila nahihiya itong tumingin sa kanya. Kulang na lang ay itikwas niya mga kilay ngunit pinigilan niya ang sarili. Lihim niyang inalis ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Hindi niya gustong dumadaiti ang balat ng kalaban sa balat niya. Baka maghalo ang balat sa tinalupan kapag hindi siya nakapagpigil. Busy na kasi ako sa mga susunod na araw. Maybe next time, I'll text you if I'm available. Pasimple niyang pagtanggi sa paanyaya nito. Hindi pa naman umuusad ang kaso kaya siguro hindi pa ganoong kadami ang impormasyong kanyang makukuha dito. Muli siyang tumaliko dito upang pumasok na sa village ngunit hindi niya inaasahan ang biglang pagkabig nito sa kanya at ang paghalik sa kanyang mga labi. Nanlak ang kanyang mga mata dahil sa kapanghasan nito at gusto niyang tuluyang tapusin ang buhay nito. Ngunit bago niya pa iyon magawa ay may humila na sa binat at bumagsak ito sa sahig. Napasingap siya na makita ang tila sasabog sa galit na mukha ni Fort. Nagtatagis ang mga bagang nito at kahit siya'y nakaramdam ng kilabot sa galit na ibinubuga ng pagkatao nito. Damn you! Dumadagundong ang galit nitong boses na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pinagsasapak nito ang mukha ni Calvin. Ang mga kamao ay nababahiran na ng dugo at tila balak nitong patayin ang lalaki. Hindi niya alam ang gagawin lalo't nabigla din siya sa mga nangyari. Papatayin kita! Para itong halimaw na nakawala sa kulungan at hayok na kumitil ng buhay. Halos hindi na niya makilala ang mukha ni Calvin dahil sa dugong bumabalot sa basag nitong muka. Fort, tama na! Tama na! Tila siya natauhan. Hindi niya namalayan ang pag-agos ng kanyang mga luha dahil sa pangambang baka mapatay nito ang lalaki at hindi niya gusto iyon dahil baka ito ang mapahamak. Niyakap niya ang likod nito na patuloy sa pagsipa at pagsuntok sa nakahandusay na katawan ng pobreng lalaki. Tama na, please! Tama na! Paulit-ulit niyang tugon. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap dito upang tumigil ito pero tila nasagad niya ang galit nito dahil wala itong pinalingan. Ang hiling niya lang na sana'y hindi nito mapatay, si Calvin. Hindi pa tayo tapos! Sigaw nito. Hindi na gumagalaw ang lalaki nang hilahin siya ni Ford papasok sa village. Walang umawat ng mga gwardya dahil kahit ang mga ito ay takot na salubungin ang labis na galit ng binata. Mariing niyang kinagat ang kanyang mga labi upang pigilan ang pag-iyak. Natatakot siya, hindi para sa sarili kundi para sa kasintahan. Mukhang walang magpapakalma dito at natatakot siya sa pwedeng gawin ito sa sarili dahil sa paglukob ng sariling emosyon. Patuloy ito sa paghihila sa kanya at halos madapa na siya dahil sa pagmamadali nito. Tila wala itong nakikilala. Sobrang sakit ng kanyang brasong hila-hila nito pero hindi niya ginustong dumaing o magsalita. Gusto niyang hayaang ilabas dito ang lahat ng galit na meron ito at sa huli ay susuyuin niya para kumalma. Pabalibag ang pagbukas nito ng gate ng bahay, ng pinto, at walang tigil sa pagkaladkad sa kanya. Anong? Agad niyang inilingan si Edith na lumabas ito mula sa kusina at akman lalapit ito sa kanya. Hilam na mga luha ang kanyang mga mata at laking pasasalamat niya nang hindi nga ito lumapit. Hanggang sa makarating sila sa kwarto nito ay hindi na lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ng binata. Nag-aapoy pa rin sa galit ang mga mata nito nang tumitig sa kanya. Walang bakas ng ibang emosyon at rekognasyon sa mga mata ng kasintahan na lalo niyang ikinaiyak. Ito ang gusto mo, hindi ba? Sigaw nito at umeko iyon sa buong silida. Inihagis siya nito sa ibabaw ng kama. Tumama ang kanyang ulo sa headboard noon at tahimik niyang ininda ang labis na sakit na dulot noon. Nagsusuot ka ng ganyan damit dahil gusto mo yung binabastos ka. Gusto mo dahil lalaking gagawa sa'yo nito. Kinubabawan siya nito at walang pag-iingat na pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Ganito ka kalandi, hindi ba?
Naghahanap ka ng ibang kakamot sa kate mo dahil abala ako sa trabaho? You are nothing but a slut! Tila mga patalim na gumuhit sa kanyang puso ang masasakit nitong mga salita. Walang-wala ang pagtama ng kanyang ulo sa headboard ng kama o ang mahigpit nitong hawak kanina sa kanyang braso. Sobrang sakit ng mga salita nito lalo at galing iyon sa lalaking mahal na mahal niya. Pero naiintindihan niya kung bakit nito nasasabi iyon. Dahil sa matinding galit. Kailangan niyang intindihin ang kalagayan nito dahil yun ang ipinangako niya sa kapatid nito at yun ang gustong gawin ng puso niya. Tanggap niya kung sino at ano ito. Kaya hindi siya dadaing kahit tila nawala na ito ng respeto sa kanya. Kasalanan niya rin naman dahil hindi siya nag-ingat. Hindi niya iniisip ang sitwasyon na maaaring makita ng binata. Hindi niya iniisip na magsaselos ito na maaaring mag-trigger sa galit na nararamdaman nito. Wala kang pinagkaiba sa mga babaeng naikama ko. Maghahanap at maghahanap na iba lalaki dahil hindi kontento sa isa. Walang ampat ang kanyang mga luha, lalo nang marahas nitong hubarin ang damit niya. Lumantad ang malulusog niyang dibdib at tanging kakarampot na tela na lamang ang tumatakip sa kanyang kasalanan. Sugat na rin ang kanyang mga labi dahil sa pagkagat doon upang pigilan ang dumaing sa sakit. Parang halimaw itong hayok na hayok sa laman. Marahas, masakit. Halos hindi na niya makilala ang lalaking minahal. Malayong malayo iyon sa fort na kayakap niya kagabi. Malayong malayo. I love you. I love you. Paulit-ulit niyang bulong. Mariin niyang ipinikit ang mga mata nang pumuwesto ito sa gitna ng kanyang mga hita. Patuloy sa pagmumura ang kasintahan habang siya'y tinatanggap lahat ng parusa nito. Ramdam niya ang mga halik at kagat nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. I hate you! I hate you! Sigaw nito at literal na nabasag ang kanyang puso nang marinig ang paggaralgal ng tinig ng binata. Umiiyak ito. At yun ang pinakamasakit na bagay na naranasan niya lalo at siya ang dahilan kung bakit ito nasasaktan ngayon. Kung bakit naging ganito ngayon ang pagkatao nito. I hate you! Hanggang sa humina ang boss nito. Naramdaman niya ang pagsubsob nito sa kanyang leeg at tila sanggol na humagulhol. Iminulat niya ang mga mata at nakita niyang hilam na hilam ng mga luha ang mukha nito. Mariin na nakapikit ang binata. Kuyom ang mga kamao na nasa gilid ng hubad niya mga katawan at taas baba ang mga balikat dahil sa paghagulhol. Yun na ata ang pinakamasakit na tanawing nakita niya simula nang mawala ang ina't kapatid. Parang pinagpira-piraso ang kanyang puso. I hate you! He chanted. Iniyakap niya ang mga nangihinang braso sa katawan nito at masuyong hinaplos-saplos sa likod ng kasintahan. Patuloy siya sa pag-iyak, ganun rin ito pero hindi niya ipinarinig sa binata. Ayaw niyang madagdagan ng guilt na meron ito dahil sa nagawa. Shh! I love you, B. I love you. Tugon niya sa mga sinabi nito. Basag din ang kanyang boses pero mas nag-aalala siya para dito. Ang hikbi nito ang namayani sa buong silid habang siya'y patuloy sa pag-alo dito. Hindi niya kayang tagalan ng pag-iyak nito dahil sumisikap ang kanyang puso sa bigat dahil nasasaktan niya ito. I love you, B. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Bulong niya at magaang hinalikan ng noon nito. Mas lalo itong nagsumiksik sa kanyang leeg. I'm sorry. I'm sorry. Pagkuway bulong nito, makalipas ang ilang minuto, na pagtangis nito. Napakalalim na nga siguro ng kanyang pagmamahal para dito dahil kahit na hindi na tama ang nagawa nito, ay kaya niya itong patawarin. Sapat na ang labis na guilt na nasa buhos nito para mawala ang tampon niya. Sapat na iyon para mawala ang sakit na dulot ng mga salita nito kanina. It's okay. Naiintindihan ko. I'm sorry dahil nakita mo yung kanina. Hindi na mauulit. Promise. Don't cry. I will always forgive you. Nilambingan niya ang boses para mawala ang galit nito. Hinalikan niya ang tungki ng ilong nito habang masuyo ang paghaplos sa buhok ng binata. Naghalo na ang pawis at luha nito pero mabango pa rin. Napangiti siya dahil doon. Patawarin mo ako. I'm sorry. Ulit nito. Forgiven. I love you. Stop crying na. Alo niya pa rin. Niyakap siya nito na mahigpit habang ang buong bigat nito'y nasa kanya pa rin. Hindi niya alintana ang lamig na nanonood sa hubad niyang katawan.
Alam na niya ngayon na tinutukoy ni Seven at nahihiya siya dito, pati na rin sa sarili dahil hindi niya napanghawakan ng pangako dito. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Gagawin niya itong aral para mapaghandaan ang susunod pang mga araw na mahal niya ang binata. Tanggap niya kung ano ito tulad ng pagtanggap niya sa nararamdaman para dito. Kahit sa sandaling panahon pa lamang niya nakilala ang binata. Ganoon nga siguro ang pag-ibig. Hindi sa tagal ng pagkakakilala ang magiging dahilan ng paglalim ng nararamdaman.